Welcome, baby. And this is the seed for the word. Thank you. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po. Praise God. Ayan. Happy Mother's Day sa mga kananayan. Naku, nakakatuwa ang mga nanay po natin sa church na ito sapagkat talagang, katulad kanina, inimbitahang sumayaw. Walang dalawang isip na pumunta sa harapan para maghele-hele. Sanay kayo sa hele, no? So, araw niyo po ito, kami po ay sumasaludo sa mga kananayan, no? At mahal na mahal po namin kayo. Kung wala po kayo, wala kami sa mundong ito. Kaya maraming salamat sa buhay po ng ating mga nanay. Pwede ba palapakan natin ang ating mga nanay? Pwede ba sabay-sabay natin sabihin, Happy Mother's Day! And of course, yung pinakananay po natin dito sa church na ito, ang ating minamahal na Bishop Mami Metusela Ramos. Kita nyo, parang hindi tumatanda. Di ba? Parang hindi nagbabago ng lakas at itsura. Alam nyo na kung saan kami nagmana. Di ba? Kasi kung titingnan nyo po yung tatay ko, si Bishop Boy Ramos, nasa langit na po siya ngayon, kaya hindi na niya ito, ewan ko, marinig niya yata ito. Iba ho, kung doon kami nagmana, sa itsura, salamat din kay Lord. Pero mas salamat dahil kay Mami kami nagmana. Ayan. Ay mo lahat tayong muko, tayong manalangin. Heavenly Father, Lord, we thank you for this opportunity and great time to be in your presence, O God. Salamat sapagkat alam po namin, whenever we gather together in your name, you are in our midst. Salamat po sapagkat alam namin, muli may gagawin ka sa amin, na mga nangihinay palakasin mo. At higit sa lahat, Ama, turuan mo po kami ng iyong mga salita. Salamat po, lalabas po kami na may bagong natutunan, may bagong kalakasan taglay, at ang aming pananampalataya at pananalig ay nag-increase. Wala pong ibang mapapurihan, walang ibang maitas, kundi ikaw lamang in Jesus' name. And everybody say, Amen and Amen. Malakas sa palakpak kay Lord. Sige po, nakakahiya naman, kasi pag pumalakpak tayo kay BBM, kay Lenny, kay Isko, kay Manny Pacquiao, pero kay Lord yung palakpak talaga. Hallelujah! Di ba? Yung iba nga, pag sinabi kong tangalan, di ba? Ganun-ganun ba? Parang mahina, mas malakas dito. Bukas na po ang eleksyon, kaya tayo po ay manalangin. Amen? Sige po tayo lahat ay makakaupo. Grabe ang sigawan po. Kagabi, yung mga huling ano bang tawag nila dyan? Meeting the advance ng bawat tumatakbo. Grabe mga sigawan, palakpakan, hiyawan. Amen. Tayo po yung maasa pa rin na ang Diyos ang nagluluklok. Amen. Meron bagamat may permissive will ang tao, meron din pong perfect will ang Panginoon. Nawa yung perfect will ng Diyos ang mangyari. Amen. At sa church natin, wala naman po tayong ini-endorso, kundi ipag-pray po ng bawat isa sa atin. Amen. Na tayo gabayan ng Diyos pagdating po sa pagpili ng ating magiging Pangulo at lahat ng manunungkulan sa ating gobyerno. Ngayon po ay ating pag-usapan, napag-usapan na po natin one time I was here, yung about avoid this, no? Kasi ito po ay isang naging series namin. At meron pong isang area, kanina kagabi po, habang nagpe-pray ako, Lord, what do you want me to share sa Central Church? At dinala po ko ng Panginoon dito sa topic na ito. We're going to talk about avoid this. Again, sabay-sabay nga natin sabihin, avoid this. Pag sinabi pong avoid this, ibig sabihin, para bagang landmines. No? Ang landmines, kapag ito ay hindi mo na-avoid, iyong tinapakan, siguradong merong hindi magandang mangyayaring resulta sa iyo. Hanggang ngayon po, pumapatay at kumikitil ng maraming buhay ang landmines, no? Hanggang ngayon po, yung mga itinanim noong World War II, hanggang ngayon nandyan pa rin yan, at marami pa rin po ang napuputulan ng paa, namamatay, no, napuputulan ng mga kamay because of hindi nila naiwasan itong landmines na ito. Atin naman pag-uusapan ngayon, isang bagay na kailangan nating maiwasan bilang mga Kristiyano. Buksan po natin ang ating Bible at basahin po natin, nandito naman sa ating LCD, sa Luke chapter 12, verse 15.
Luke 12 verse 15. And Jesus said to them, watch out, guard yourselves against every form of greed. For one's life does not consist in the abundance of his possessions. Ang pag-uusapan po natin ngayon is about avoid this greediness. Sabay-sabay nga natin sabihin, avoid this greed. Amen. Iwasan po natin itong salitang greed. Sa Tagalog ng greed ay pagiging sakim, gahaman, ano pa ba? Swapang sa ibang salita, no? Bakaw, yan yung mga salitang kakalye. No? So what is greed? Ano ba talagang ibig sabihin pag sinabing greed? Greed comes from the Old English gredig or voracious, which means always hungry for more. Pag sinabi pong greediness, you are always hungry for more. Lagi kang nagnanasa, lagi ng higit. Yun po yung sinasabing greediness. Greed is the insatiable desire to accumulate money, power, and security to such a degree that it supersedes moral integrity and even spiritual integrity. Pag sinabing greediness po, mga kapatid, nakikinig na po ba kayo ngayon? Ibig sabihin, ikaw ay naghahangad ng higit, no, kapangyarihan, pera, no, seguridad, na kung saan sinusupersede nito, nilalamangan nito, nilalagpasan nito, pati yung iyong moral integrity at maging ng iyong spiritual integrity. Because of your greediness, wala ka nang pakialam sa ugali mo, wala ka nang pakialam sa spiritual integrity mo. Yun ang ibig sabihin ng greediness. Greed is always self-centered and never satisfied. Sabay-sabay nga natin sabihin, greed is always self-centered and never satisfied. Walang kasapatan ang may greediness. Okay? Walang kakontentuhan. Luke chapter 12 verse 15, basahin ulit natin yung ating naging text kanina. And Jesus said to them, watch out. Sabi mo nga sa katabi mo, magbantay. Ang Panginoong Hesus mismo ang nagsabi, kalabitin mo yung katabi mo, sabi mo, magbantay daw. Sino babantayan? Guard yourself. So ang babantayan natin ay ang ating sarili. Ngayong oras na ito, hindi po tayo titingin sa iba, hindi natin hahatulan ng iba, kundi hayaan natin ang salita ng Diyos ang mangusap sa atin at makita natin ang ating kalagayan pagdating sa greediness. Because greediness, listen to me, is a serious sin in the Bible. Ang greediness po ay isang mabigat at malalang kasalanan sa salita ng Diyos. Kaya sabi rito, watch out, guard yourselves against every form of greed. Iba-iba kasing forma yan eh. Hindi lang po pag sinabing ganid, gahaman, swapang, bakaw, sakim, yun na yun. May iba-ibang mukha po ang greediness sa Bible. For one's life, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi po nababasihan sa dami ng kanyang kayamanan. Okay? So ang katotohanan ganito, greed will always mask itself. Ang greediness po, minsan nagmamaskara yan sa buhay natin. Okay? No? Pakipindot. Greed will mask itself. Tulad ng, matipid lang ako. Okay? I know my priorities. Yan, minsan akala nyo sabing salitang, hindi, matipid lang ako, pero totoo, ganid ka. Hindi kayo? Nagmamaskara yan sa salitang, I'm just taking care of myself. Kasi iniisip ko lang yung sarili ko, wala naman sigurong masama doon. Pero ang maskara talaga niya, ng totoo, pag tinanggal mo yung salitang yon, ganid ka. Marunong kasi ako sa pera. Okay? Marunong lang ako sa pera. Hindi ko sinasabi, listen to me, na kapag ikaw ay giver, wala ka ng pakialam o hindi ka marunong sa pera. Ang totoo,
ang mga mapagbigay ay magagaling maghawak ng pera. Kanya kayo? Pero yung mga greedy, nagmamaskara yan. Hindi, marunong lang ako sa pera, kaya ano lang ako, konti-unti lang ang magbigay. Tama lang. Okay? Ambitious lang ako, pero totoo, greedy ka. Tama? Now, paano natin ngayong malalaman, no, na kung ang greediness ay nagmamaskara? May kausap po ba ako ngayon? Sino po rito ang gusto niyang may matutunan sa salita ng Diyos? And I pray, hindi lang tayo matuto, kundi mapalaya tayo. Lumabas tayo na may bago tayong taglay na karunungan at puso, lalo pagdating po sa espiritu ng greediness, ay hindi na manatili sa ating mga buhay. Hello? Because ulitin ko, greediness is a serious sin. Sabi ng Panginoon, huwag niyong hayaang magbantay kayo at huwag niyong hayaang mangyari sa inyo ang anumang forma ng pagiging ganid. So paano natin malalaman? Kasi nagmamaskara ito. Kumbaga sa we're going to test ourselves if we have this kind of spirit greediness. Okay? I-test natin yung ating sarili. Hindi po iba, ha? Titignan natin yung sarili natin kasi sabi ng Bible, guard yourself. Tignan mo yung sarili mo, bantayan mo yan. May kausap po ba ako rito? Kayo, tignan natin, i-test natin. Para bagang sa para malaman mong ang tubig ay may acid, may inilalagay dyan eh. O parang mayroong test, no? Yung tinatawag na yung litmus paper, tama ba ako? No? Na pagka pinatak mo yung tubig doon, malalaman mo kung gaano ka-acidic ito sa magitan ng kulay na lalabas. Tama? So ganun din po. Tingnan natin ayon sa salita ng Diyos kung meron ba tayo ng espiritu ng pagiging ganid. Okay? We have to test. Sa katabi mo, itetest natin ang ating sarili. Test to know if you are greedy. Number 1, you are more concerned about your cash than your character. Isang palatandaan ang tao ay may ganid, pagiging sakim, no? Hindi lang sa pera, maging sa kapangyarihan. Hello? Maging sa anumang uri ng pagiging ganid ay meron ka niyan pag concern ka sa pera mo kaysa sa karakter. Di ba maraming tao? Walang pakialam, may matapakan siya. Di ba? May malamangan siya. Andiyan kayo, para lang makamit yung gusto niya. Tama? They don't care about their character. Kaya ito yung mga taong pagganid, alam mo, mahilig itong maglaro ng politiko. Politika. Hello? Okay, magagalit sa mga tumanggap po, ha? Tanggap ka ng sobre kahit hindi mo na maiboboto. Boom! You are more concerned about your cash than your character. Di ba kita niyo yung iba? Kahit na may masaktang iba, may malamangang iba, para lang kumita. Malino na sinabi ng Hebreo 13:5. Sabay-sabay nga natin basahin. 1, 2, 3, go. Your character must be free from the love of money. Hindi po problema ang pera. Ang problema, yung pag-ibig mo sa pera. Hello? Money itself is not the problem. Money is a neutral thing. Ang pera po ay gamit lang yan eh. Walang buhay yan. Hindi kayang magpasya yan. Tama? May nakita na ba kayong pera naglalakad sa palengke at siya magdidesisyon kung bibili niya? Pag nakakita kayo ng ganun, sabihin niyo sa akin. Ha? May sariling buhay yung pera? Wala eh. Tama ba? Ang pera ay
Neutral yan. Ang nagiging problema po natin, mga kapatid, ay yung pag-ibig na higit mong mahal ang pera kaysa sa Diyos. Hello? Kaysa sa ibang mga tao. Hello? Yung ugali mo sa pera ang problema. Sabi mo, walang problema ang pera. Sabi mo sa katabi mo, tayong may problema sa pera. So ang sangganin na tao, ano daw? Mas concerned sa cash kaysa sa kanyang karakter. Totoo naman. Maraming ganyan. Tama? Nawala ng pagiging Kristiyano dahil sa pera. Hello? Nawala yung kanyang pagiging born again. Sumunod, you complain more than you give thanks. Isang indikasyon na may ganid ka sa pera o pagiging sakim sa pera o pagkakaroon ng greediness ay lagi ka nagreklamo. You always complain more than you give thanks. Di ba yung mga tao, binigyan mo na, lagi sabihin pa rin pagtanggap, kulang. Di ba? Ito yung mga taong walang kasapatan. Hindi makontento. Sino nagsalita nun? Di ba? Walang kasapatan. Ito yung mga taong lagi na lang nakakakita ng problema sa magandang solusyon o nangyayari. You complain more than you give thanks. Walang kasapatan. Alam niyo yung mga taong ganyan, dahil walang kasapatan, kahit bigyan mo, kulang. Bigyan mo ng malaki, sasabihin, dapat lang naman. Tama? So because of the greediness, ito nangyayari. Sumisira ito pati ng pamilya. Sumisira ito pati ng buhay mag-asawa. Ikaw sa ba ako ngayon? Okay lang ba natin pag-usapan ito? Nasa Bible naman po yung ating pinag-uusapan, tama ba? At minsan hindi natin ito marinig, kaya hindi tayo napapalaya. Ano sabi ng Bible? Kawikaan 28:25, alam niyo, ang Word of God nangungusap agad sa atin eh. Yan ang nagpipre sa atin. Ang taong gahaman ay lumilikha ng kaguluhan. Pag gahaman ka, lilikha ka talaga ng kaguluhan. Tama? Dahil sa kagustuhan mo agad yumaman, sa kagustuhan mong agad magkaroon ng mga material na bagay, gahaman nga eh. Kita niyo iba, di ba? Nakapagnakaw. Gahaman. Wala kang kasapatan, kalalabas lang ng, kakaroon mo lang ng iPhone 13, ilalabas lang yung 14. Ako, paano kaya to? May bago na naman. Walang kasapatan. Benta ko na nga liver ko. Di ba? Yung liver pala, kidney. Di ba na binibenta ang liver? Manok lang pala ang liver na nakakain. Yung kidney. Tama? No? Lumilikha ito ng kaguluhan. Maraming nawasak na pamilya dahil sa pagmamahal sa pera. Maraming nasirang relasyon ng mag-ama. Nandiyan kayo? Dahil naging gahaman ka. I pray, ngayong umagang ito, lahat tayo kausapin ng Panginoon na kanyang salita. Sapagkat gusto kang pasaganain ng Diyos. Gusto kang payamanin ng Panginoon. Pero kung may spirito ka nito, kapatid, sasabihin ko sa iyo, kahit anong dami mong pera, hindi ka masasapatan. Ano sumunod sinabi doon? Ngunit, ang nagtitiwala kay Yahweh ay uunlad ang kabuhayan. Palapakan nga natin si Lord. Ngunit nagtitiwala kay Yahweh, hindi sa kayamanan mo, hindi sa trabaho mo, hindi sa padala, hindi sa gobyerno, hindi kay mami, hindi ko sa kani-kanino. Sabi sa katabi mo, matuto tayong magtiwala sa Diyos. Kasi pag nagtiwala ka sa Diyos, magkakaroon ka ng kakontentuhan.
Kasi kung ano ibibigay sa'yo ng Diyos, marunong ka magpasalamat. Pero pag nakatingin ka lang sa tao, pag may ibinigay sa'yo, kukumputin mo, titignan mo. Hello? Titimbangin mo. Nandiyan kayo? Kaya sabi yon, ngunit ang nagtitiwala sa mga uli sa katabi yung magtiwala kay Yahweh. Magtiwala sa Diyos. Ano mangyayari? Uunlad ang kabuhayan. Nasa Diyos ang pag-unlad ng ating buhay. Hindi sa pagtatrabaho mo lamang dahil sa gusto mong yumaman at sumagana, dahil sa iyong pagiging ganid. Listen. Hinga ng malalim. Hindi masamang magtrabaho, pero hindi ka nabubuhay sa pagtatrabaho. Iba kasi ginawa ng buhay ang pagtatrabaho. Nakalimutan nilang tatay pala sila ng kanilang mga anak. Asawa pala sila ng kanilang mga asawa. Nandiyan kayo? Naging buhay mo na pagtatrabaho. At anong iniisip mo? Kasi gusto kong bilhin ito, maibigay sa pamilya ko ito, ganyan-ganyan. Pero totoo, ikaw yung may problema. Ganid ka sa pera. Hello? Hello? Huwag ko kayo magagalit sa akin, ha? Bati-bati po tayo paglabas po natin dito. Sumunod. You are willing to trade integrity for cash. Willing kang itaya pati integridad mo. Di ba ang daming ganyan? Tinaya pati yung kanyang pagkababae. Totoo. Ibinigay ang kanyang kagandahan. Kung meron man. Tama. Walang integridad. What is integrity? Your yes is always yes. Your no is no. Tutukan ka man ng barel, 1 plus 1. 11? Di 11. Ano ba naman, dali akong kausap. Nakatutok yung baril sa akin, 11. Tama ka dun. Yun ba integridad? No. Takutin ka man. Maliin man ng iba, kung anong tama ay mananatiling tama. Pero ang ganid, mapaglaro yan. Hello? Mapaglaro yan. Kahit na mali, gagawin tama. Dahil sa, okay lang yan. May pera eh. May kausap ako ngayon? Bakit ba mga politiko? Sige. Handang magpagod. Tama? Handang milyon-milyon ay gumastos. Anong problema nila? Totoo bang gusto nila ay magbaglingkod sa bayan? Maaring ang ilan. Oo. Maaring meron tamang, ang kanilang puso ay talagang busilak sa paglilingkod sa bayan. Wow! Sana all. Pero karamihan dyan, ganid sa kapangyarihan. Ganid sa pera. Hello? Kaya walang mga integridad. Mangangako yan sa mga harap na mga tao. Pag ako ang binoto nyo, lahat ng pangit gaganda. Tama? Ako, lahat ipapangako. Sabihin ko sa inyo. Kasi gusto kunin yung ano nyo eh. Pero pagtapos ng lahat, na ilukluk mo na, kilala ka niya, picture-picture. Talaga naman, lahat. Kilala. Uy, kahit di ka kilala, uy, di ba? Kilala tayo. Pagka na ilukluk na huyo ka na. Hello? You're willing to trade integrity for cash. Kawikaan 22:1. Mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa pilak at ginto o anumang kayamanan. Malino sinasabi ng Bible. Mas mabuting piliin ang malinis na pangalan. Kahit hindi ka mayaman, pero ikaw naman ay may integridad sa buhay. Ang yaman-yaman mo nga, pero walang integridad, walang respeto ang tao sa iyo. Tama? Kaibigan mo lang kapag kakaharap ka. Tama? Hoy, sister, gumaganda ka ngayon. Pumapayat ka pa. Pero pag talikod,
Tandaan, tingnan, kita nyo. Wala. Di ba? Puro kaplastikan. Hello? Sumunod, how we will know if we have this spirit of greediness? You are prone to get rich quick schemes. Ang mga ganin sa pera, makinig kayo mabuti sa akin mga kapatid ha, ay yung laging nabibiktima ng mabilisang pagkita. Ito ang katotohanan, natin kayo na sa akin. Hindi dahil sa magaling silang manggoyo, magaling magsalita, hindi. Ang katotohanan, sinakyan ng espiritu ni Satanas yung pagiging ganid mo, kaya pumayag ka. Naintindihan yung punto? Hindi dahil sa magaling silang manggoyo at mambola. Oo, ang gagaling magsalita niyan. Diba? Ang gagaling niyan. Ikaw ba ay open-minded? Kasi pang open-minded lang ito eh. Ikaw ba ay may pangarap sa buhay? Kasi yung mga walang pangarap, hindi para dito. Subok na ito. Kahit tignan nyo ang aming website, gawa lang nila yon. Meron kami SEC, ang base lang noon, mga kapatid. Siyempre sa una, papadamahin ka niyan. Oo ka. Within 2 to 3 months, 80%. 80 ha, tandaan mo. Hindi 10. Sa bangko, magkano ba ang kikitain mo? Gagaling niya. Ikaw naman, totoo, kahit mayroong pagdududa, baka kasi kumita nga eh. Ang sinakyan doon, yung pagiging ganid natin sa puso. Una, papadamahin ka niyan. Uy, oo nga. Alam kasi din nila, pag dumama ka ng una, itataya mo rin yun eh. Hindi balik natin, kikita ulit ng mas malaki. Di ba? Ang dami mga naloko, mga simbahan. Mga pastor, yung Bless the Church, I don't know if you heard that schemes. Ang dami mga pastor akong kilala. Umiiyak pa nga. Yung isang pastor sabi sa akin, Pastor Glenn, alam mo lang, nung panahong yon, sabi ko, doon sa may-ari nitong networking na ito, hindi ko na pagbe-birthday pa eh. Hindi na siya magbe-birthday. Anong ibig sabihin? May mga kilala po ako, pastor. Sabi sa akin mismo, may kilala ako, hindi ko na pagbe-birthday yan eh. Sabi ko, nasa na pagiging pastor mo? Nakalimutan mo na? Listen, ang merong problema sa pera, yung pagiging ganid at gahaman. May kausap po ba ako? Yan ang sinasakyan ng kaway pagdating sa mabilisang pagkita. Malinaw sinabi ng Bible, Proverbs 28 verse 22. Ito, greedy people try to get rich quick. But don't realize they're headed for poverty. Ang mga ganid sa pera, mga ganid na tao, gahaman na tao, ay sinusubukang yumamang mabilisan. Ngunit hindi nila nauunawa ang sila'y papunta sa kapahamakan. Proverbs 13 verse 11, wealth from get-rich-quick schemes quickly disappears. Wealth from hard work grows over time. Mas mapalad yung mga taong pinagsumikapan mo, nagsumipag ka para ikaw ay sumaghana. Ito yung mga taong madaling araw pa lamang ay gigising na. Hello? Nandun na agad sa karsada para magtrabaho. Hindi ito yung tataya sa mabilisan para kumita. Ito yung nagpapawis, nagpapagal, nagtitiwala sa Diyos na kaya siyang pagpalain ng Diyos. Mas maganda yon. Huwag kayo maniniwala sa double your money, mabilisang pagkita. Listen, church. Lahat yan hindi totoo. Sabi nung iba, kami naman po, pastor, ito narinig ko rin to. Kami po yung unang-unang pioneering dito. Kahit alam pala nila sa dulo, babagsak din. Pero dahil pioneering sila, willing silang manakit ng hanggang sa baba nila. Di anong problema? Ganid. Tama ba? Alam mo na at the end, pyramidal yan. At the end, yung nasa baba niyan, hindi nakikita. Pero dahil nauna ka, willing mong gawin pa rin.
Sabi mo sa katabi mo, kapatid, mahal ka ng Diyos. Kaya supply ni Lord ang iyong pangangailangan. Magtiwala ka sa Kanya. Huwag kang papayag sa mga ganyang klase na kapamaraan ng pandaraya sa mga tao. Hindi tayo nagtitiwala sa mga ganyang bagay. Nagtitiwala tayo sa Diyos na kaya tayong pasaganain. Magtrabaho ka, maging masipag ka, magtiyaga ka, magpawis ka. Isang araw sasagana ka. Don't play politics. Dahil lang sa gusto mong kumita. Huwag kang mambobola, huwag kang maglalaro kung ano-ano para lamang yumamang ka. Ibig sabihin, nagtitiwala ka sa sarili mong lakas. Pagkatiwalaan natin ng Diyos na kaya tayong pasaganain. Sumunod, itong isa pang palatandaan ng greediness. Your financial life is going up than your spiritual life. Yung mga, ang puso lagi ay pera, wala nang pakialam sa spiritual na life niya. Kaya kahit na araw ng pagsamba, ipagpapalit. Hello? Nakalimutan yung kantang, ipagpapalit ko ang lahat. Hindi. Ano sabi nung sa kanta? Maranasan lang kita. Si Lord yun eh. Iba na yung kanta niya. Ipagpapalit ang lahat, makamtang ko lang ang pera. Tama? Wala, pinagpalit. Pati spiritual niya, linggo, hindi mo makikita. Kasi bakit? Mayroong double payment. No? Tama? Kahit alam mo na monkey business, ha? Ano ba sa Tagalog ng business? Negosyong, ay yung monkey. Negosyong unggoy? Tama? Negosyong unggoy, ibig sabihin, anong nangyayari sa inyo doon? Denggoy-denggoyan yan. Okay lang sa'yo kasi ikaw yung mangdedenggoy. Hello? Sabi mo sa tabi mo, salamat. Wala sa atin yan. Nawa. Amen? Tama? Your financial life is going up than your spiritual life. Kaya ito yung mga taong pagganid. Listen to me, wag po kayo magagalit. Pero kung kayo tinatamaan ng salita ng Diyos, mapalaya. Amen ba? Kaya yung ibang pagganid sa pera, pagdating sa tithes, hindi maibigay. Kasi nga, walang di siya concern sa spiritual niya eh. Concern siya sa pera niya. Kaya magbigay kasi sobra. Laki na kinita natin. Sige, bigay ka. Para malaman naman nagbibigay tayo. Nakakaya naman, baka sabihin hindi tayo tumutulong sa church. Magbigay ka. Sobra-sobra, yung sobra. O wag mo sobrahan, yung sobra lang. Tama? Luke chapter 12 verse 20-21. Ito yung isang taong nag-ipon ng kayamanan. Sabi niya, dami kong kinita, ang laki ng aking kamalig, dadagdagan ko pang kamalig ko, punong-puno na kasi. Sabi niya, anong paggagawin ko? Di magpakasaya sa buhay, uminom, mag-party-party. Luke 12 verse 20-21. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal sa gibring ito, babawian ka ng buhay, kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili. Ganyan ang sasapitin ng sinumang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. You may be the rich person, the richest person here on earth, pero sa Diyos, dukha ka. May mga dukha sa mundo, sa tingin ng sanlibutan, sa mata ng mundo, pero ikaw pala'y mayaman sa harapan ng Panginoon. Ano mas pipiliin mo? Maging mayaman sa tingin ng tao dahil sa bandaraya mo? Dahil sa pagiging ganid mo? Basta wala akong dinadaya. Oo, hindi ka nga nandadaya, pero mas lamang ang pag-ibig mo sa pera. Willing mong itaya, pati spiritual mo, integridad mo. Sa church, hallelujah, praise the Lord ka, pero pagdating mo sa iyong opisina, nananapak ka ng ibang tao, mandadaya ka ng timbangan. Hello? Okay lang ba natin pag-usapan to? Hindi naman ako nakikita lagi-lagi kaya sasabihin ko na lahat ng dapat kong sabihin. Bahala na si Mami sa inyo. Sumunod. Ito, isang palatandaang ganid ng tao, ha?
treated someone differently due to their social status. Iba ang pagtrato mo depende sa kanilang kalagayan sa pamumuhay. Pag nakita mo, uy, may dating to kakaibang dating. Talaga namang iba yung ipapakita mo rin. Talaga, iba. Kagalang-galang, parang alien ang dating. Kakaiba eh. Ikaw naman parang, ay, pag dumating sa bahay mo, ay, long time no see. Kahit di naman kayo makakilala, long time no see. Naiiba yung trato mo. Tama? May kausaba ako rito? Amen? Di ba? Tayo nakikipagkaibigan sa iba. Depende minsan. Ito yung gani na tao Pag wala kang mapapala, hindi mo kaibigan. Pero kung may makukuha ka, best friend. Close. Tama? So nakatingin ka lang sa estado ng kanyang buhay. Pero pag mahirap at sa'yo hihingi, ako tumatakbo ka, sa kaya ako magtatago, nandiyan na naman siya. Hindi mo alam, opportunity para pala sa'yo yun, na ibinigay ng Panginoon. Sinusubok ka lang ng Diyos. Hello? Tayo minsan, totoo lang, at tingkay natin sa akin, lagi natin hinahatulan ng tao, depende sa itsura. Na-intimidate tayo dahil, grabe magtakin hanggang dibdib. Siguro, ano yan? Talagang taas eh. Kung naman na-intimidate ka na agad, lalo naka-portfolio. Lalakad. Di wala, pagbukas, may bibingka lang pala sa loob. Bili kayo bibingka. Nadaya ka. Tama. Kontinta, puto ang laman. Magaling lang pala pumorma, pero ikaw talagang kala mo, papasukin mo sa bahay, kain po kayo. Pagbukas, bili ka ng bibingka ko naman. Listen, lalo mga kabataan hanggang bata pa kayo, matutunan ninyo, huwag ma-intimidate dahil sa itsura ng tao. Hello? Iba kasi, na-stutter na magsalita, nahihirapan ng makiusap dahil sa pagtingin mo parang, may katungkulan to Nung Friday, kwento ko lang sa inyo. Naalala ko lang ngayon ko lang naalala. Nung Friday kasi nag-gather tayo ng mga chairman, ang daming dumating ng mga bishop, 200 ng mga pastor na nandoon. Biglang, ang nakalagay kasi sa aming talaga, doon sa poster na pinagawa natin, non-political, bawal ang politiko, bawal mag-endorse. Biglang dumating si Panelo, Secretary Panelo. Yung po si Panelo, totoo lang, lagi naman pumupunta sa amin yan. Meeting namin, anniversary, dumarating yan. So, di ko alam anong gagawin ko. Kung mismo nahihiya kasi nilagay ko doon non-political, pero dumating si Panelo. Ngayon, kakanta siya. Di kumanta. Marami mga na-disappoint kasi non-political. Pagtapos kumanta, yung mga tao nagpa-picture naman. Picture tayo. Ay, hindi mo nang masama doon. No? Pero kasi minsan tayo, nakatingin kasi sa posisyon, nakatingin tayo sa itsura, mayaman, magagawa nito sa atin. Pero ano sabi ng Bible ganito Kawikaan 22:2. Kay Yahweh ay pareho ang mayamat, mahirap. Pagkat siya ang may lalang sa kanilang lahat. Aba sa Diyos pala, wala kung mayaman ka. Mahirap, parehas lang kayo kay Lord. Tayo lang ang umuhusga. Pagganid ang tao, pag may dating at may tsura, grabe makisama. Ganid yan. Pero yung wala kang magagawa at mahirap, hindi mo man lang makausap. Lalapitan ka pa lang, tumatakbo ka na. Pero kapag ka may dating at may pera, hindi ka pa nilalapitan, ikaw na lumalapit Hello?
Ito pa isang almost the same. You seek friendship with people only because it benefits you. Ang kaibigan mo lang yung magbe-benepisyo sa'yo. Kawikaan 28:20 hanggang 22. Hayaan natin ang word of God nagsasalita sa atin. Ang taong tapat ay mananagana sa pagpapala, ngunit parurusahan ang yumaman sa pandaraya. Ang paghatol ng may kinikilingan ay hindi mainam. Ang paghatol dahil may kinikilingan ka ay hindi mainam. Ngunit dahil sa suhol, may hukom na gumagawa ng ganitong kasamaan dahil may pailalim. Ang kuripot ay nagmamadaling yumaman ni hindi iniisip na kahirapan ay daratal. Listen to me. Ito yung avoid this natin. I-avoid natin. Sa misata mo, i-avoid natin. Because maaring hindi natin alam, hindi natin napapansin, pero nadadaya na pala tayo na ganitong espiritu. Kaya sabi doon, guard yourselves. Hindi tayo titingin sa iba, hindi tayo maghuhusga ng iba, kundi tingnan natin ang ating mga sarili. Sa mga test na yan, in some point ba, naglaro ka ng politiko, ikaw ba'y may kinilingan, ikaw ba'y naghangad ng higit? Hello? Baka meron tayo ng bagay na yan. Money is the leading counterfeit of God. Ang isang bagay na kumbaga ikinukumpara sa Diyos. Bagamat hindi po siya Diyos. Pero siya yung kapalit ng Diyos sa mundong ito ay ang pera. Malino sinabi ng Mateo sa 6:24, walang alipin makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. May dalawang Panginoon. Sapagkat kapaputan niyang isa at ibigin ng ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ng ikalawa. Hindi kayo maaari maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. So yung counterfeit ng Diyos pala ay pera, kayamanan. Kaya sabi mo sa katabi, bantayan natin ang ating sarili. Hello? Sa pagiging gahaman, greedy sa pera. Why? Kasi yan ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Isang uri yan ng pinapalit mo ang Diyos sa buhay mo. Colossians chapter 3 verse 5. Put to death therefore whatever belongs to your earthly nature. Sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. Basahin natin sa Tagalog. Kaya dapat nang mawala sa inyo mga pagnanasang makalaman, ang pakikiapid, kahalayan, mahalin na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang sinasabi ng Bible sa atin, ng salita ng Diyos, iwasan natin, isurrender natin sa Diyos, yung kung may ganito tayong espiritu, na pumapalit sa Diyos sa atin. Minsan lumalamang pa itong pag-ibig mo sa pera kaysa sa pag-ibig sa Diyos. Alam niyo sa mundo, listen to me ha, ang mundo, sa networking, sa mga business sector, ang ituturo sa atin, alam nyo maging ganid ka. Yan ang tuturo ng mundo. Nag-research ako, ito yung mga lumabas. Sabi doon, 5 reasons greed is good. Ba? Meron tinuturo, 5 dahilan, bakit ang pagiging ganid ay mabuti. Isang kilalang artista nagsabi, Michael Douglas, sabi niya, greed, for lack of better word, is good. Greed is right, greed works, greed clarifies, cuts through, and captures the essence of the evolutionary spirit. Greed, in all of its forms, is good. Nabas sa Biblia. Pero yan ang ituturo ng mundo. Yung maging ganid ka, magnasa ka ng higit, magsumagana ka ng sumaga, kahit maglamang ka ng tao, may matapakan ka, may masaktan ka, okay lang yan kasi may pangarap ka sa buhay mo. Isang ekonomista sa Amerika, ang nagsabi ganito, greed is good to most economists. Ang pagiging greedy, sakim, ay mabuti sa mga ekonomista. It's greed that makes people work harder. Sabi niya, yung pagiging ganid, ang dahilan bakit ang tao trabaho ng trabaho. Tanungin mo rin sarili mo, baka sobra ka ng tatrabaho, para saan ba yan? Ikausap mo ba ako rito? Sa kanila, ang maging greedy ay nagiging ang tao ay lalo magtrabaho ng gusto. Be more productive and help sa economy grow.
Kasi trabaho. Di luunad ang ekonomiya. Pero anong resulta nito? Yung espiritu mo'y malayo sa Diyos. Kaya ulitin ko, sinabi ko kanina, hindi ka nabubuhay para magtrabaho. Para mabuhay, pero hindi mo buhay magtrabaho. Kung pasaganahin ka ng Diyos, praise the Lord. Kung hindi ka man pasaganahin ng Diyos sa mundong ito, hallelujah pa rin. Kasi isang araw, iwanan naman natin ang lahat ng bagay sa mundong ito. May kausap po ba ako? Amen. Christian must radically separate themselves from all kind of greediness. Kristiyano kailangan, kaya nung sabi ng Luke 12:15, guard yourselves against every form of greed. Why? Greed ruins more individuals, it ruins families. Kita mo, di ba? Yung sugarol, pagiging greedy yan eh. Taya ka ng taya. Una, kikita ka. Bawi una. Sabi mo, baka lumaki pa, taya ka na naman. Wala pong yumaman sa sugal. Sabi nung isa, mula sa pagsusugal, nagkaroon ako ng motor. Pero dati, nakamontero ako. Mula nung ako'y nagkaroon, sa Isabong, nakaupa kami ng apartment. Pero dati, may sarili kaming bahay. Hello? Walang yayaman sa sugal. Alam nyo anong dyan? Ang espiritu meron dyan, yung greediness. Kaya yung mahilig tumaya dyan, mapaloto man, weteng, hayalay, sabong, ano pa ba yung mga ano dyan, yung sa NBA ngayon, may NBA. Ending. Hoy! Born again ka na? Ano pa? Kung ano-ano pang klase ng mga taya-taya dyan. Loto. Pasimple ka pa. Lord, para naman sa iyo to, Lord. Bigyan mo ko ng panaginip ng numero, Lord. Pagagawan ko ng building and church. Weh! Niwala ako sa iyo. Yung nga meron ka ngayon, di mo maibigay. Hello? Usapang totoo lang, tama? Pag meron kang malaki, saka ka magbibigay, weh! Huwag kami. Sabi mo, huwag kami. Ang greediness, sumisira ng mga individual at ng mga pamilya. Kawikaan 15 verse 27, ang gahaman sa salapi ay nauuwi sa magulong pamumuhay. Biblia mismo nagsasabi, ngunit ang tumatanggi sa suhol ay mabubuhay ng matagal. May blessing pala kapag ikaw ay hindi naglalaro dahil lang sa pera. Hello? Kaya nung sabi doon, Luke chapter 12, verse 15 to 21, na sinasabi niya sa kanila, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Sumunod, pagkatapos sinasay ni Jesus sa isang talinghaga, nakwento siya ng kwento. Isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Kahit nasabi sa sarili, anong gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Alam ko na, ipagigiba ko ang aking mga kamaligan, magpapatayo ko na mas malaki doon. Kung ilalagay ang aking ani at iba pang ari-arian. Pagkatapos sabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon, kahit magpahinga ka na lamang, kumain, minom at magpasarap sa buhay. Yo, yo, yo. Para ako nagharap eh. Binibilisan ko lang. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, mangmang, hindi ka nag-iisip. Kala mo pera lang ang solusyon. Kala mong buhay sa pera lang, hangal. Sa gabi rin ito, babawian ka ng buhay. Hindi mo pinaghandaan yung buhay pagtapos sa mundong ito. Iba kasi, hindi nga mayaman ha, hindi masagana ang pera, walang masyadong pera, pero gahaman sa ibang bagay. Gahaman sa kapangyarihan, gahaman sa material na bagay. Simple lang, pero kabibili mo lang ng gamit. Hello, nandiyan kayo? Sale 111. Hindi mo alam may 222, may 33, walang katapusan yan. Kahit hindi mo naman kailangan. Dahil buy one, take one. Kaya ngayon may kabaong ka na kasi buy one, take one.
Ikaw sa bako rito? Pagkikigahaman din yan eh. Hello? Ngayon, sabi rito, kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Gaya ng sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Why some people are so poor, all they have is money. Ang ganda nitong statement na ito. Some people are so poor, all they have is money. Yung iba, napakahirap. Ang meron lang sa kanila, pera. Kaya mahirap eh. Hindi, meron lang sa kanila pera. Akala nila mayaman sila, pero ito, mahirap pala sila. Greed is a serious sin to be avoided. Sabi mo nga sa katabi mo, greed is a serious sin to be avoided. 1 Corinthians chapter 6, verse 9 to 10. Hindi ba ninyo alam na mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapig, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalig sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa ng daraya, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Hindi ka pala pupunta ng langit kapag meron kanyan. Kasama na yung pagiging sakim. So, greediness is a serious sin. Now, how to avoid to become greedy? Sino ito gusto niyang may avoid? Itong trap na ito. Sinong gusto? Taas ang kamay. Yung iba, parang ayaw niyong avoid, bahala po kayo. Sino yung gustong i-avoid? Taas ang kamay. Tama, kasi yun sinasabi ng Biblia. Number 1, you avoid greediness with contentment. Maiwasan mo maging greedy kapag natuto kang makontento. 1 Timothy chapter 6, verse 6 to 11. But godliness with contentment is great gain. Ang pagiging makadiyos at may contentment. Wag ho kayo magkakamali, ha? Tingin kayo lahat sa akin. Kasi may revelation dito eh. But godliness with contentment. Hindi lang contentment. Kasi may mga tao kontento. Nandun sa bukid, nagtatanim-tanim lang, nag-aalaga ng manok, yung pinausukan yung manok. Pagsasabong ng umaga, kontento na lang sa ganon. Hindi pwedeng contentment lang. Godliness with contentment. Sabi sa katabi mo, godliness with contentment. Maraming kontento pero hindi makadiyos. Ang may gain sa harapan at paningin ng Diyos, yung pagiging makadiyos na may kakontentuhan. Hello? For we brought nothing into the world and we can take nothing out of it. But if we have food and clothing, we will be content with that. Kung may kinakain ka, may iniinom ka, makontento ka na doon. People who want to get rich fall into temptation and a trap. Kaya avoid this eh. Trap yan. And into many foolish and harmful desires that plunge men into ruin and destruction. 1 Timothy 6, verse 6 to 11, for the love of money is a root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from faith, napalayo sa pananampalataya dahil sa pagnanasang sumagana. Ano nangyari? No? They pierce themselves with many griefs. But you, man of God, flee from all this and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness. Palapakan natin ang Panginoon. Filipos 4:11 hanggang 13. Ang Word of God na magsalita sa atin. Natutunan ko nang makontento. Sabi ni Pablo, maging ano man ang aking kalagayan. Naranasan ko na ang maghikahos. Naranasan ko rin ang managana. Natutunan ko na ang sikreto. Sikreto to, pero natutunan niya. Ngayon, hindi na sikreto kasi pinapahayag sa atin. Kung papaanong masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom o ang managana o ang maghirap. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Yan talaga magbibigay sa iyo ng kakontentuhan, yung relasyon natin kay Kristo. Pag wala kang Kristo, kapatid, wala kang kakontentuhan. Maghahangad ka ng maghahangad, meron ka na, gusto mo pa. Pagiging ganid. Hello? Hebrews 13 verse 5, being content with what you have. Maging kontento kung anong meron ka. Pangalawa, how to avoid greediness. Always grateful. Sabi nga natin, sabihin, always grateful. Alam mo, makakaiwas ka sa pagiging ganid,
sakim sa pera kapag ka marunong ka makontento at marunong kang magpasalamat kung anong meron ka. You avoid greediness by mastering, pangatlo, generosity. Makakaiwas ka sa magiging ganid kapag generous ka. Kasi doon mo tinuturuan yung sarili mo eh. Pagka marunong ka magbigay, nakakaiwas ka sa espiritu ng pagiging ganid. Pero yung taong laging angkin ng angkin, akin to, ha? Kanino to? Para kanino? Akin to. Parang mali talaga eh. Dapat pag-blessing, Lord, para sa kanila ito, magbibigay. Pero yung laging akin, mali. Tinuturo kasi ng Biblia, patayin ang sarili. Hindi mang-angkin ng mang-angkin. Tama ba? Mali ba ako o tama? Tama o tama? Tama. So be generous. Mawawala yung pagiging ganid mo pag generous ka. Paano? Practical. Look for someone to bless every day. Magbigay ka, maghanap ka ng mga taong pwede mong bigyan. Nandiyan kayo? Baka yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Baka yan. Ang kailangan mong bigyan. Nandiyan kayo? Look for someone. Huwag po tayong, listen ha, kasi ang ganid, hindi po sa malakihan lang eh. Yung milyon-milyon, yun ang mga ganid, hindi. Sa maliliit na bagay, pwede kang maging ganid. Kita nyo iba ha? Sa mga maliliit na isipan na ganito, no? Maliit na example lang. Nakapila ka na doon sa ayuda. Ako, natanggap ka na. Pero may nakita ka bang ibang pangalan doon na hindi, bubulungan ka. Oh, ate tayo dyan ha. Ikaw kunyari yan. Uy, talaga? Ate Hello? Napagpapalit natin yung integridad natin bilang Kristiyano sa manlilit na bagay. Sardinas, ano lamang nun? Anong mga laman nun? Ha? Ilang kilo? 3,000? 1,500 ka? Napagpalit mo yung pagiging Kristiyano mo. Anong issue doon, Pastor? Issue ba doon? Kasi kulang kasi kami, Pastor. Dapat maintindihan mo. Mahirap kami. Wala kami. Kaya ka nga mahirap eh, kasi ganid ka. Pero ang tao marunong magbigay, sumasagana. So i-practice mo yung generosity. Maghanap ka ng taong kailangan ng tulong-tulungan mo. Hindi ka yung laging, ako ang tulungan. Hello? Minsan, bakit ang struggle ng pagiging generosity? Ano ba ang problema niyan? Listen, I believe the true struggle behind a lack of generosity isn't always rooted in stingy. Minsan kasi hindi naman talaga yung pagiging ganid. But many times, hearts rooted in fear. Kasi takot ka. Para sa kinabukasan namin, ayoko magbigay. Ayoko magbigay kasi para sa, takot ka. Baka kasi katapusan na itong buwan na ito, katapusan na rin ang mundo ko. Ano sabi ng Bible? Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Proverbs 11 verse 25, a generous person will prosper. Whoever represses others will be repressed. And last, how to avoid greediness. Do not separate your financial life from your spiritual life. Huwag mong ihiwalay ang kayamanan mo, yung mga pera at kasaganaang meron ka, doon sa pamumuhay mo ng spiritual. Magkasama dapat yan. Paano? Worship God with your money. Pagsamba mo kay Lord, hindi pwedeng walang kasamang pera. O, baguhin yung isipan nyo. Tingin na sa akin, meron ako nadidetect eh. Para ako may antena rito eh. Eh, yung church naman, ano rin eh. Parang ganyan din naman, ganid din. Listen, hindi yung problemang manghatol ng iba. Problema natin, sarili natin. Kasi may Diyos na nakakakita ng lahat. Naniniwala ba kayo sa church natin ay may Diyos tayo? Tama ba? May Diyos eh. Siya ang dakilang pastol natin, nakakakita ng lahat ng bagay. Huwag mo problemahin ang iba, problemahin mo yung sarili mo. Pero salamat naman sa church natin dito, kita naman natin, may pinupuntahan yung ating pagbibigay.
Amen ba? Ang mahalaga, sa pagsamba natin, sabi mo sa katabi mo, sa pagsamba natin, kasama ang pera. Hindi pwedeng hindi. Deuteronomy 16 verse 16, no one should appear before the Lord empty-handed. Hindi pwedeng sumamba ka kay Lord nang walang dalang paghandog. Ito talaga last na to, kasi maraming last to eh. You avoid greed by delighting in Jesus. I want to end in this. Gusto mo iwasan talaga ang greediness? You pursue holiness if you pursue Christ. You cannot pursue righteousness and holiness without pursuing Christ. Si Jesus ang gawin mong kayamanan, si Jesus ang gawin mong kakontentuhan, sasabihin ko sa iyo, mawawala ang espiritu ng pagiging ganid mo. Anong sabi Apostol Pablo? Philippians chapter 3 verse 8, oo, itinuring kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Lahat ng bagay, wala ng kabuluhan sa Kanya. I considered everything lost. Alam niyo yung lost na yon? Sa original na translation, yung lost na yon ay dung. Sa ibang translation, sa King James Version, I considered everything a dung. Idang, alam niyo yung dung? Pupo. Ibig sabihin, pupo. Dumi ng tao, dumi ng hayop. Ikaw ba pag dudumi ka, nanghihinayang ka pa? Pipigilan ko muna. Sayang to eh. Sabi ni Pablo, itinuri ko ng pupo lahat ng bagay. Hindi, walang halaga. Ha? Waste. Dang. Pupo yan. Sabi niya, yung lahat ng... Consider, ano sa niya ikinumpara? Sa pagkakilala kay Kristo Jesus. Kaya huwag kang maghinayang. Sa meron ka dati, pero ngayon born again ka na. May kausap po ba ako rito? Huwag kang manghinayang na, dati masagana ako ngayon, na-born again, parang, sana dinala ko na born again. No. Higit sa kayamanan ng iyong tinanggap. Ang makilala si Kristo Jesus bilang iyong Panginoon, sariling tagapagligtas, yan ang totoong masagana at mayaman kapag may Kristo ka sa buhay. Sabi rito, ang pagkakilala ko kay Kristo Jesus na aking Panginoon, ang lahat ng bagay ipinagay kung walang kabuluhan. Makamtan ko lamang si Kristo. Maiiwasan mo ang pagiging greedy, ganid, gahaman, sakim when Christ become your treasure. Pag ginawa mo si Kristo ang iyong kayamanan. Sabi mo sa katabi mo, si Kristo ang ating kayamanan. Pag naging totoo sa atin ang statement na yan, pag naging totoo sa atin ang statement sa Kristo, si Kristo ang ating kayamanan, kahit kunin na nila ang lahat, wag lang si Kristo. Mawala ng lahat, wag lang si Kristo sa atin. Hello? Darating ang panahon at maaari mangyari ito. Pag dumating yung paghahari ni Satanas, sana wala na tayo, pero kung mangyari man, kunin sa atin ang lahat ng ating ari-arian, kunin ang lahat ng ating mga sasakyan, kunin ang lahat ng ating meron kung ano man tayong meron sa mundong ito. Okay lang, ang di nila kayang kunin sa atin ay ang ating pananampalataya kay Kristo Jesus. Pero pag hindi mo inihanda ang sarili mo sa bagay na yan, at dumating ang panahon, hindi ka makakakain pag hindi mo itatatwang yung faith. Paano na yon? Hello? Hindi ka makakabili ng gamit mo gustong-gusto. Bagong cellphone. Kung hindi mo ipagpapalitan yung faith, paano na yon? Pag hindi mo pinaktis ngayon pa lamang sa maliliit na bagay, at maging totoo ang statement na si Kristo ang iyong kayamanan, kapatid, hindi mo kakayanin ang huling panahon. So sabi mo sa katabi mo, may Christ our treasure. Gawin natin si Kristo ang ating kayamanan, yang ka makakaiwas sa pagiging ganid. Avoid this greediness. Tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. I believe, sabi ko nga kanina sa aking introduction, huwag kang tumingin sa kanan at kaliwa mo, sa ibang tao, kundi sa ating sarili. Tayong lahat ay pumikit.